Kakagraduate lang. Dapat magiging maayos ang buhay ko. Tapos nagkaroon ng problema ang pamilya namin. Bigla akong nabaon sa malaking utang. Para mabayaran iyon, naging hustler ako sa gig economy ng Jingzhou. Kung may bayad, gagawin ko lahat. Ang ibang babae, naghahabol ng pag-ibig. Ako, pera lang para mabayaran ang utang. Sige na. Gawin mo na. Wag mo ako madaliin. Ate, bumalik yung maniningil ng utang sa bahay namin. Xiaoshu, ano gagawin ko? Natatakot ako. Nakakonect na ang Bluetooth ng kotse. Ate, kailangan mo may gawin. Dumating na naman ang maniningil ng utang. Ang sama ng mga sinabi niya. Sabi, kung hindi tayo magbabayad, siya ay... Nawawala na naman ang signal ng mahinang earphone na ito. Naku, Isang mamahaling kotse. Hindi ba yan ang pinakamayaman sa Jingzhou? Ang kotse ni Gu Tingzhou. Kawawa naman. Sobrang malas. Paano niya nabangga ang kotse niya? Talagang demonyo siya. Yung huling nakasagi ng kotse niya. Napadala sa Africa. Malamang ngayon sobrang itim. Ngipin na lang ang puti. Gutingzo, sira-siraan ng puso, demonyong hindi lumalapit sa babae. Naku, siguradong hindi ako pakakawalan nito. Ano gagawin ko ngayon? Aray, tuhod ko. Aray, siko ko. Ikaw. Ang kawawa kong gutom na baby. Ate, mahina ang signal. Nasaan ka? Huwag kang magka-issue. Paano ako kikita ng pambili ng gatas para sa iyo? Lin Feng, Si Gutingzo iyon. Nakita ko na ba siya dati? anong nangyayari? Aray. Ang gutom kong sanggol. Hindi rin tayo gusto ng tatay mo. Ginoong Gu, taga-deliver yan. Sumalubong siya sa pulang ilaw at binagga tayo at ngayon, nagpapakabiktima siya. Edad ko ay para sa pag-aaral at kailangan kong mag-deliver ng pagkain para kumita ng pera pambili ng gatas ng sanggol mo. Gaya ng dati, papahawakin ko na ito ngayon. Medyo pamilyar ang babaeng yon. Una ang negosyo. Sumakay na, tara na. Sige. Hala, muntik na. Sa wakas, nakausap ako para makaalis. Demonyong amo yan. Hindi naman siya ganoon katigas, di ba? Alerto, malapit nang ma-expire ang order mo. Pakibilisan ang pag-deliver. Malapit nang mahuli. Tara. Hoy, narinig mo ba? Tinawag tayo ni Assistant Lin dito para maghanap ng asawa para kay Mr. Go. Gusto mo bang mamatay? Pinag-uusapan ito sa likod niya. Ano naman ang problema? Lalaki pa rin siya, di ba? Mr. Gu, ang mga taong ito ay mahusay sa pagkatao at pag-aaral. Puro at simple. Pakitingnan muli. Lin Feng, sumasama ang panlasa mo. Lahat sila may lihim na motibo. Patuloy na maghanap. Opo, Gino. Kumusta? Taro boba milk tea ba? Walang taro, walang milk tea, boba lang. Sino ang umorder ng boba lang? Ikaw pala. Siya yon. Ang pinakamayamang tao sa Jingzhou, ang demonyong nabubuhay. Sino ang nagpapasok ng delivery guy? Itapon siya. Hindi ako delivery driver. Nandito ako para sa interview. Kumuha lang ako ng delivery order sa daan. Nasagi ko ang sasakyan mo kanina. Pasensya na. Pumasok ako ng ganito. Tinulak ako ng tadhana. Iyon lang. Pasensya na. Pahiring ko na lang. O kaya hubarin mo at dadalhin ko sa dry cleaner. May alam akong malapit. Napakagaling. Miss, sapat na ba ang paghawak? Nako, si Mr. Go ay hindi nagpapalapit sa babae. Tama. Noong nakaraan, isang babae na hawakan ang coat ni Mr. Gu. Agad siyang pinalabas. Mr. Gu, okay ka lang? Ayos lang. Hindi ba ang boss natin? Medyo hindi bagay sa'yo. Bakit tuwing makakasalubong ka niya, walang magandang nangyayari? Naku.
Paano ako nagkaganito? Hindi lang nasagi ang kotse niya, nabasa ko pa siya ng tubig. Siguradong tapos na ako ngayon. Mr. Gu, alam kong mali ako. Ayaw kong pumunta sa Africa. Nasagi mo ang kotse at nagpakaawa ka para makaligtas. Kapag may problema, lumuhod ka at magmakaawa. Nagtatrabaho ka sa maraming part-time. At nag-a-apply ka pa rin dito. Magkano ba ang utang ng pamilya mo para gawin kang desperado sa pera? Bihira ang ganyang tiyaga. Siya na. Ano ba yan? Hired ka na. Hired. Hindi na sa Africa. Kalimutan mo ang Africa. Mula ngayon, ikaw na ang asawa ni Mr. Gu. Iwan mo ka sa kung oras. Makikipag-ugnayan ako ang oras. Makikipag-ugnayan ako ng oras. Kumusta? Part-time na profesional, Ai Xiaosong, handang maglingkod. Binibining ay, Ginoong Gu. Gusto kanyang pumunta ngayon sa gusaling Gushi. Pero mayroon pa akong isa pang trabahong paglilinis. $10,000. Ano? 10,000. Ipadala mo sa akin ang address. Bilis, bilis, bilis. Nasa loob ang amo. Uwa, Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo sa daan? hindi ba ito'y magpanggap na asawa ng amo para maalis ang ilang langaw? Huwag kang mag-alala. Ang ganitong bagay, pro ako. Gawin mong mabuti ang trabahong ito, at ang mga ito ay sa iyo na lahat. Binibining ay, damit. Panoorin mo ako. Ting Joe, bigyan mo ako ng pansin. Ang tagal mong hindi ako nakakasama. Sabi pa ni Tia, dapat tayong maghanap ng panahon para maisaayos na ang mga bagay. Binibining G. May asawa na ako. Pakiusap, lumayo ka sa akin. Bukod sa akin, sino pa ang naroon? Walang ibang babae. Ang babaeng ito, sa publiko, pakiusap, itigil mo ang panggugulo sa asawa ko. Sino ka? Ako ang asawa niya. Sino ka? Bakit ka kumakapit sa asawa ko? Kailan nagpakasal si Ting Joe? Bakit hindi ko alam? Aba, mukhang hindi ka naman ganoong kaimportanteng kaibigan. Kung hindi, isang bagay na ganito kaimportante, bakit hindi niya sasabihin sa iyo? Mahal? Asawa, iba ka talaga. Ang pagpapakasal natin ay napakalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi ito? Ate? Ting Joe, inaapi niya ako. Palayasin mo siya. Oy, intindihin mo ng maayos, okay. Eto, parang ikaw ang dapat palayasin. Lin Feng, alerto, code 1. Mga hindi autorisadong tao. Lumabas. Miss G, pakiusap. Lahat kayo nambubuli sa akin. Sasabihin ko kay tita. Ito ang kasunduan bago ang kasal. Ito ang iyong buwan ng sahod. Ang babae ay hindi dapat makialam sa pribadong buhay ng lalaki. Ang babae ay dapat samahan ang lalaki sa mga okasyon ng pamilya. Sa panahon ng kontrata, buwanang gastusin sa pamumuhay. 500,000. Miss I, kung sa tingin mo ay hindi sapat, pwede kang magbigay ng sarili mong presyo. Ay hindi, sapat na, sapat na. Ang daming pera. Kailangan ko pang magtrabaho ng mas mabuti. Amo, pinirmahan ko na. Tara na. Saan? Kawanihan ng ugnayang sibil. Teka.
Amo, mayroon akong maliit na kahilingan. Sabihin mo, Ang larawan sa sertipiko ng kasal. Maaari mo bang i-photoshop ito? Marunong ako ng Photoshop, mabibigyan kita ng 20% diskwento. Amo, 30% diskwento. 40% diskwento. 50% diskwento. Hoy, amo. Mula ngayon, mag-asawa na tayo. Huwag kang mag-alala, amo. Magtatrabaho ako ng mabuti. Simula ngayon, sa publiko, tawagin mo akong asawa. Si amo. Asawa. Alas 3 ng hapon, pumunta sa bahay ng pamilya Go. Para makilala ang iyong biyenan. Magtiwala ka sa akin, amo. Magagawa ko ito. Ito ang kotse na nakatalaga kay Mrs. Gu. Ito ay para sa akin. Amo, talaga naman. Ibawas ito sa iyong sweldo. Kung ganoon, ayaw ko na. Ang ibig kong sabihin, kung tatawagin mo akong amo muli, ibabawas ko ang iyong sweldo. Hindi na ang kotse ay mula sa iyong sweldo. Mabilis siyang tumakbo. Amo, sa tingin ko, ang bagong asawa ay may magandang ugali. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan? Walang makakapalit sa kanya. Bilisan mo, sumama ka sa akin. Nasaktan ang binti mo. Ayos lang ako. Huwag kang maingay. Hayaan mo akong ilayo ang masasamang tao. Tapos tumakbo ka. Patuloy na tumakbo. Hahanapin kita. Tandaan mong tumakbo. Patuloy na tumakbo. Hahanapin kita. Mga malikot kayo. Lumabas na kayo ngayon. Kayo ay mapangapi. Hindi namin kayo hahayaang mahuli kami. Papatakbuhin kita. Pakawalan mo ako. Nasaan ang isa pang bata? Ikaw? Na kontrabida. Nangako kang hahanapin mo ako. Hinintay kita ng 15 taon. Nasaan ka na ba? Bayad na. Alam ko. Noon, anong sinabi mo nang umutang ka? Tatanggi ka ba? Noon, hindi namin inakala na magkakaroon ng ganong problema. Bukod dito, ang pamilya namin ay may sakit at may kapansanan. Talagang pakiusap. Nakikiusap ako. Bigyan niyo pa kami ng ilang araw. Walang pera? Wala ka bang magandang anak na babae? Hahanapan ko siya ng trabaho. Tiyak na mababayaran niya yan. Wag! Wag mong galawin ang Xiaosong ko! Hindi. Ito na lang din. Bata pa ang Xiaoshu namin. Minor pa siya. Hindi ikaw ang magdesisyon. Sino? Yan. Gusto mo ng pera, ha? Sapat na ba ito? Kung papasok ka ulit sa bahay namin at aapiin ang nanay at kapatid ko, huwag kang magtaka kung sasaktan kita. Xiaosong. Lalo kang gumaganda araw-araw. Sasabihin ko sa'yo. Kung ikaw ay magtatrabaho sa nightclub kasama ko, ginagarantiya ko, mas malaki ang kikitain mo kaysa sa regular na trabaho. Hooray! Anong hinihintay niyong gawin? Sunggaban niyo siya. Dali. Sinabi ni Mr. Gu na dapat naming ihatid si Madam ng ligtas sa bahay. Madam, dumating kami para ligtas na. Samahan. Kayo. Sa bahay. Dumating kayo sa tamang oras. Katatapos ko lang dito, kaya pwede na tayong umalis. Ay, Xiaosong. Sandali lang. Babalik ako. Umalis na, alis na. Aalis na ako ngayon. Lin Feng, Okay ba si Ai Xiaosong? Madam, okay naman siya. Pero ang iba ay baka hindi. Selo. Susamahan ko kayo palabas. Maghanda na. Alis na tayo. Si
Xiaosong, ang mga taong ito, ano ang ginagawa nila? Nanay, ito ang mga taong ipinadala ng aking amo. Huwag kang mag-alala. Nakahanap ako ng magandang trabaho. Ang trabahong ito ay may libreng tirahan at pagkain. Malaki ang sweldo. Xiaosong, sabihin mo sa akin ang totoo, mahal. Inaalagaan ka ba? Nanay, ano ang pinagsasabi mo? Paano ko magagawa iyon? Pumirma ako ng formal na kontrata sa kanya. Pakiusap, huwag kayong mag-alala ma'am. Ang aming amo na si Ji Gu ay isang lehitimong negosyante. Pero hindi mo kailangang lumipat. Nanay, ito ay kinakailangan ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Na-advance ng amo ko ang aking sweldo. Maaari na tayong magpa-opera sa lalong madaling panahon. Nanay, aalis na ako ngayon. Kasalanan ko lahat. Pinahirapan kita. Tara na. Alagaan mo ang iyong sarili diyan, Xiaosong. Ipagpatuloy mo. Para sa 500,000 bawat buwan. Madam, ang uniformeng ito ng delivery. Salamat. Tita. Wala kang ideya, si Tingjo at ang babaeng iyon, kung paano nila ako trinato. Kian, huwag kang malungkot. Ipagtatanggol ka ni tita. Ikaw ang aking pinili bilang magiging manugang ng pamilya Gu. Talagang hindi ko papayagan ang mga babaeng kaduda-duda na mambulis sa iyo. Salamat, tita. Bumalik na ang amo. Tingjo, anong problema mo? Si Kian dito ay ang mahalagang anak na babae ng pamilya G. Sa hinaharap, siya ang babaeng dapat mong pakasalan. Paano mo, sa harap niya, ipagtanggol ang ibang babae? Tingjo, tayong dalawa, lumaki ng magkasama. Paano mo naman kaya nakatayo lang, at pinapanood ang babaeng ito, na mambuli sa akin? Buntong hininga. Hindi ako isang babaeng kaduda-duda. Ako ay kay Tingjo. Ako ang asawa ni Tingzo. Kasal na kami. Totoo talaga itong sertipiko ng kasal. Ha ha ha. Salamat sa Diyos. Sa wakas, may tagapagmana na ang pamilya Gu. Tita, sabi mo, ako ang manugang mo. Sausong, hinihintay na kita kasama ang mga bituin at buwan. Sa wakas, nandito ka na. Hindi mo alam. Kung gaano katagal kang hinintay ni tita. Tita, siguradong peke itong sertipiko ng kasal. Si Tingjo ay gumawa ng peke para iwasan ako, at lokohin ka. Kian, bakit nandito ka pa? Tita, sabi mo, ako ay ang manugang na inayos mo para kay Tingjo. Anong usapan? Itong bagay, kung sino ang mauna, siya ang makakuha. Mas mabuting umalis ka na. Kailangan kong makipagbonding sa manugang ko at maging close. Jiang, samahan mo ang bisita namin palabas. Miss G, dito po, sila. Ay Xiaosong, puta ka, anong tapang mong nakawin sa akin? Maghintay ka lang. HMPH. Amo, hindi ba ako pwedeng matulog sa kwarto ng bisita? Ang tigas ng sahig na ito. Hindi pwede. Pwedeng dumating ang nanay ko kahit kailan. Bakit hindi ako pwedeng matulog sa kama? Sa kama ka matulog. Natatakot ako. Siya, Ang nanay mo. halika dito. Ano? Magpanggap. Ano na naman? Mag-ingay ka. Anong klaseng ingay? Yung ginagawa ng mag-asawa sa gabi.
Nakuha ko. Ganito, dapat ba akong umungol ng ilang beses pa? Hindi na kailangan. Mahal, ang galing mo talaga. Ganito? Imhum. Ikaw ito mga linya, sino ang nagturo sa iyo? Dati akong nagtatrabaho sa set, bilang stand-in. Naging courtesan ako. Sabi ng direktor may talento ako. Amo, ano sa tingin mo sa improvisasyon ko kanina? Ito ba ay may tuturing na espesyal na kompensasyon? Hindi. Oh. Ah. Eh di dapat itong maituring na overtime pay, di ba? Gabi na. Miss ay may iba pa ba sa mata mo bukod sa pera? Oo. Meron din sa utak ko mga ginto. Ang ginto ay tumaas na ngayon. Matulog na. Huwag kang lumampas sa linya. Kuripot. Huwag kang matakot, nandito ako sa tabi mo. Bakit ang tagal mo? Inantay na kita ng matagal. Huwag kang matakot. Makakahanap tayo ng paraan para makatakas dito. Makikita na natin sina nanay at tatay. Ai Xiaosong. Huwag kang tumakas gamit ang pera ko. Ai Xiaosong. Naku, niyakap ko yung amo. At hinawakan ko ang kanyang dibdib at itinaas ko ang aking dibdib. Ah, amo. Amo. Hindi ko sinasadya. Kaltas sa sweldo mo. Bakit? Panliligalig na sexual sa isang nakatataas. Amo, ako naman, dahil yung kama ng pamilya gumo ay masyadong malambot at sobrang komportable ang tulog ko. Medyo inaantok pa ako. Kaya ko ginawa yun. At saka, ako yung mas naagrabyado, okay? Wow. Wala bang halaga ang aking pagkabirhen? May halaga naman talaga. Ikaw, Maliligo ako. Ligo. ikaw. Ligo. Ah. Dalaga pa ako noon, wala pang nababahiran. At nakita mo akong hubad. Eh ako, ano naman? Ai Xiaosong, paano ka naging ganyan kasama? Imposible. Paano kung pabayaran niya ako? Kailangan ko munang umatake. Hindi pa ako kasal. Ito ang una kong halik. Ako rin. Hoy, mas malaki ang talo ko, di ba? Nakita mo akong hubad. Ako. Hindi ako bababa sa antas mo. Azo.
Pwedeng magbayad ka ng kabayaran. Magkano? Inireba kita para manloko sa akin. 3 milyon, di ba? Kunin mo. Kalimutan mo na. Papayagan kita ngayon. Mahilig si Xiaosong sa pera, pero pinaghirapan niya ito ng tapat. Dahil doon. Dahil sa sobrang pagbugbog ko sa iyo, tayo ay pantay na. Parang binibiro ako niya. Alright. Mr. Gu may handaan. Sa ilang araw iniimbitahan kang dumalo. Hindi. Pero ang proyektong ito ay napakahalaga sa aming kumpanya. Sigurado ka bang hindi ka pupunta? Sabihin kay Ai Xiaosong na sumama sa akin sa ilang araw. Si. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pribadong piging ng Star Sparkle Jewelry. Susunod, bigyan natin ng masigabong palakpakan upang salubungin ang malalim na estratehikong kasosyo, mahalagang panauhin, Mr. Gu Tingzhou at ang kanyang asawa sa kanilang pagpasok. Si Mrs. Gu ba iyon? Ang ganda niya. Dati, sino ang nagsabing si Mrs. Gu ay isang probinsyana? Ai Xiaosong, probinsyana ka. Huwag mong isiping sa pagsusuot ng custom couture ay maaari kang magpanggap na si Mrs. Gu. Pupunitin ko ang iyong mapagkunwaring maskara. Ang daming dessert. Para magkasya sa damit na ito, pinagutom ako ng amo ng ilang araw. Ni hindi ako nakakain ng maayos. Ngayon, magsasaya ako sa isang piging. Tagal na di tayo nagkita, Mr. Zhao. Talagang kahanga-hanga si Mr. Gu. Inaabangan ko ang ating pagtutulungan. Narinig ko na ang high-end na beauty products na ginawa mo ay may magandang reputasyon. Isama mo si Mrs. Gu upang subukan ang mga ito balang araw. Mr. Gu, may problema sa kumpanya. Kailangan mo itong asikasuhin. Puntahan natin at tingnan. Ninakaw mo ang lalaki ko, ha? Ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng pokpok. Ikaw, Mrs. Gu, talaga. Mali ako sa nangyari dati. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Inom tayo. Tawagin na lang nating ang alitan natin. Ay nakaraan na. Kahit na hindi ako ang tunay na ginanggu, pabayaan pa ang karibal mo sa pag-ibig, Ji Chen Chen, wala tayong alitan. Para sa aking amo, tatanggapin ko muna ang iyong paghingi ng tawad. Ano ang problema? Wala, ang bango ng alak na ito. Tagay, Ai Xiaosong, mapapahiya ka lang. Teka lang. Teka. Hindi mo ba gustong malaman kung sino si Tingzhou, ang tunay na mahal? syempre ako. Tingzhou ay hindi maaaring umibig sa sinuman. Sa kanyang puso, laging may isang batang babae. Kahit ikaw na ang may bahay ngayon, pansamantala lang iyan. Kapag bumalik na ang tunay, anumang oras, maaari kanyang iwan ang dating pag-ibig, ha? Pero ngayon, ako ang nasa tabi niya. Hey, naisip mo na ba na sa sandaling makatanggap siya ng anumang balita tungkol sa batang babae na iyon? Agad kanyang iiwan. Wala bang hangganan ang GUU na ito? Narito ako para tuparin ang aking kontrata sa trabaho at mabayaran para dito. Ilang dating pag-ibig mayroon ang aking amo. Wala akong pakialam. Wala akong oras magpaliwanag. Tumigil ka. Sa kanyang dibdib, may birthmark na kapareho ng sa batang iyon. Eksaktong pareho. Maaaring siya ay ang puting liwanag ng buwan. Ai Xiaosong. Ang hinahanap ni Gu Tingzhou, ang puting liwanag ng buwan. Wala akong pakialam na makipagtalo sa iyo. Anong ginawa mo sa akin? Well, syempre, ginagawa ko ang gusto mo.
Naghanap ako sa lahat ng dako, at narito ito. Kung ganoon, tiyak na hindi kita hahayaan. Ay leak ang balita tungkol sa puting liwanag ng buwan ni CEO Gu. Ikalat ito. Gusto kong makita kung pipiliin ka ni CEO Gu o ang kanyang puting liwanag ng buwan. Alagaan mo siya ng mabuti. Hindi ba ikaw ang puting liwanag ng buwan ni Gu Tingzhou? Gagawin kitang isang puta na kahit sino ay pwedeng magkaroon. Masyado ka pang bago para makipaglaro sa akin. Ang saya ay nagsisimula pa lang. Kailangan ko nang umalis dito. Ang ganda-ganda mo. Walang makakagulo sa atin dito. Wala ka na sa sarili mo. Halos hindi ko na kailangan magsikap. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Mr. Gu, tingnan mo. Sigurado ka bang dumaan siya rito? Oo, at ang kalagayan ng asawa ay hindi normal. Hanapin siya. Hanapin sa bawat silid. Siguraduhin mong mahanap mo siya. Opo, Ginoo. Feng, nahanap na namin siya. Ano? Sige, sasabihin ko agad kay Mr. Gu. Magsalita ka. Ang investigasyon na ipinagkatiwala mo sa akin, ang kidnapper na kumuha sa batang babae, may bakas na ako. Ang kidnapper ay nasa Jingzhou. Nagkataon lang, ang batang babae na noong dati ay nasa Jingzhou din ngayon. Napakasakto naman. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta na ako ngayon. Sige, tapos, ano ang tungkol sa asawa? Ang ganda-ganda mo, ngayong gabi, magiging akin ka. Hanapin siya, siguraduhin walang pinsala sa kanya. Tulong, amo, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Bumaba ka, huwag mo akong hawakan. Ang taong nakatakas ay naging pagkahumaling ko sa loob ng maraming taon. Ngunit noong nakita ko si Aisha Osong na nasa panganib, nataranta ako. Paano nila nagawang hawakan ang mga tao ko sa Jingzhou? Malamang sawa na sila sa buhay. Aisha Osong. Aisha Osong. Mahal. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba naghahanap ka ng unang pag-ibig mo? Paano niya nalaman na naghahanap ako ng unang pag-ibig ko? Pinadala ko ang mga tao ko para ayusin iyon. Ikaw? Oh. Kaya ba niya ako? Sa wakas, may magagamit na bag na pambugbog. Hindi ko napigilan. Nagmadali akong pumunta rito. Ang puso ko ay puno ng alaala mo, Aisha Osong, mga imahe mong nasa panganib. At ikaw ay puno ng sigla, isang maling alarma. Ano ang nangyari sa akin? Para alalahanin ka ng sobra. Amo, dalhin mo siya. Ikaw. Ayos ka lang naman, di ba? Ayos ako. Sinubukan akong drogahin ni Ji Qianqian. Buti na lang matalino ako. Si Ji Qianqian, sa pagkukunwaring humihingi ng tawad, ay nag-alok sa akin ng isang inuman. Hindi naman ako umiinom, kaya naging matalino ako. Sinigaw ko ang pangalan ni Gu Tingzhou, at habang tumalikod siya, mabilis kong pinalitan ang baso ng katas ng ubas na nasa mesa. Pagkatapos ng inuman, akala ko aalis na siya. Pero patuloy siyang nagdadaldal na nagsasabi ng kalokohan sa akin. Naasar sa kanyang daldal. Nagkunwari akong lasing. Pero pagkatapos ay agad siyang tumawag ng isang nakakatakot na lalaki at nagsabi ng mga nagbabantang bagay. Doon ako natiyak na ang inumin na inalok niya sa akin ay talagang para gantihan ako. Ang ginawa ko lang sa opisina noong isang beses ay magsabi ng ilang salita sa kanya. Ang napakasamang paraan para maghiganti. Ang lalangang ugali ni Ji Qianqian. Amo, dapat kang maingat sa kanya. Ano ang sinabi sa iyo ni Ji Qianqian? Oh, sinabi niya sa akin na mayroon kang unang pag-ibig, at hindi ako gusto, at sinabihan akong alamin ang aking lugar. Kaya, ano ang tingin mo? Masaya ako, syempre. Masaya? Oo, kung hindi dahil sa mayroon kang pinakahihintay na unang pag-ibig, ang ganyang magandang trabaho paano napunta sa akin. Salamat sa Diyos sa regalong ito, salamat sa unang pag-ibig. Ikaw? Wala na. Umuwi ka na at magpahinga. Oy, amo.
Tingnan mo, ganito na ako ngayon. Pwede ba akong makakuha ng kompensasyon? Sa panahong ganito, nasa mood ka pa ba para sa biro? Sa hinaharap, sa mga sitwasyong ganito, huwag kang magpakatapang, nakuha mo. Nakuha ko, amo. Master Go, patawarin mo ako. Si Miss G ang nag-utos nyon. Hindi ko na uulitin. Amo, ano ang gagawin natin sa lalaking ito? Ilibing siya. Master Go, patawarin mo ako. Pakiusap. Master Gu, hindi na ako maglalakas loob. Nahuli mo ba ang mga mangangalakal ng tao? Mali ang impormasyon. Kami ay niloko ni Ji Qianxian. Jikian. Mahal. Ako mismo nag-order ng takeout. Subukan mo. Si Ai Xiaosong ay nagiging kahina-hinalang mabait. Anong problema ang gagawin niya? Madam, ang amo ay gusto lang ng western breakfast. Noong nakaraan nang mag-host ng family dinner ang biyenan ni Madam, siya ay gumawa ng crystal shrimp dumplings. Pero ang amo ay hindi tumikim kahit isa. Pero ang Chinese food ngayon, mukhang talagang masarap. Amo. Alam kong sanay ka sa western food, pero hindi ko alam kung paano ito lutuin. Kaya gumising ako ng maaga kaninang umaga at naghanap ng mga recipe. Nakahanap ako ng lugar na may mataas na rating, isang takeout place na sobrang sarap. Subukan mo lang. Sa susunod na segundo, ang amo ay tiyak na papakuha sa amin na alisin ito. Mahal kong amo, pakiusap, gawin mo akong pabor at kumain ng isa. Pumila ako ng mahaba sa labas sa sobrang lamig para makuha ito. Ang amo ay talagang kumain nito. Hehe, hindi naman masama, di ba? Ang malamig na amo hindi mapigilan ang aking mga rekomendasyon sa pagkain, di ba? Ako ang take-out queen ng Jingzhou. Hindi lang ako pampaganda. Hindi naman masama. Sa hinaharap, ang mga bagay na ganito ay dapat iwan kay Zhang Jie at sa iba. Emhem, Ikaw hindi kumakain. kumain na ako. Mukhang tama ang hula ko. Ang amo ay tila sobrang nasisiyahan sa take-out breakfast na ito. Siguro ngayon makakakuha ako ng mas malaking bonus. Isang serving lang ng shrimp dumplings, pero napapasaya siya nito. Sai, walang masabi. Anak, paano ka naging ganyang asawa? Ikaw lang ang nag-aalala sa sarili mong pagkain at hindi pinapansin ng asawa mo. Hindi. Ma, kumain na ako. Huwag mong sisihin si Tingzhou. Anak, kumain ka ng Chinese food. Gawa ni Xiaosong. Ang galing. Ang pagpapakasal ni Tingzhou sa'yo ay isang biyaya talaga. Xiaosong, Ma, ako iyon. alam ko na. Ang galing mo. Ito ang unang pagkakataon ni Tingzhou sa loob ng maraming taon na kumain ng Chinese food. Mukhang ang aking anak ay talagang gusto ka. Ma, bakit ka nandito? Muntik ko nang makalimutan ang totoong dahilan. Eto, ang sabaw na pampalusog na ginawa ko. Sa sabaw na ito, maraming magagandang sangkap. Ginawa ito ni Ma para sa iyo. Dapat mong inumin ito ng regular. Puso ito ni Ma. Masarap ba? Ito ay isang home remedy na espesyal kong nakuha. Ano ang laman yan? Mga alakdan. Dumi ng daga. Ito ay recipe para sa pagbubuntis. Pasensya na, honey. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ma'am, iyon ay ang basahan para sa mesa. Ay naku. Mababaliw ang binata. Hindi. Hindi ko sinasadya. Wala yan? Magpapalit ako ng damit. May pulong ako mamaya. Kayo muna kumain. Sige, anak. Sige, magtrabaho ka na. Pupunta sa kumpanya para sa pulong. O tatanggalin ba nila ako? Xiaosong, okay lang. Huwag mo na alalahanin. Nanay. Hindi mo naiintindihan. Ay nako, Xiaosong, tingnan mo. Marumi rin ang damit mo. Ngayon ikaw na ang manugang ng pamilya Gu. Kinakatawan mo ang imahe ng pamilya Gu. Tara,
isasama kita ni nanay sa pamimili para bumili ng damit. Nanay, hindi na kailangan. Tara na, nanay. Welcome. Maganda ito. Maganda rin ito. Ito. 30,000. Itong set. 50,000. At itong set. 100,000. Ang mahal naman. Ito. Malapit na akong tanggalin ng amo ko. At ang nanay niya ay mabait pa rin sa akin. Paano kung malaman ni tita na isa lang akong bayad na asawa? Baka himatayin siya agad. Xiaosong. Halika, subukan mo ito. Kung kasya, bibilhin nating lahat. Tita, hindi natin pwedeng bilhin lahat. Baka ibawas nila sa sahod ko. Walang panalo sa alinmang paraan. Wala man lang pagkakataong magpaliwanag. Amo, nandyan ka ba? Tulong. Tulong. Mr. Gu, ang financial report para sa quarter na ito ay nakumpleto na. Binilhan ako ng nanay mo ng maraming damit sa luxury store. Ano ang dapat kong gawin, amo? Lahat ng numero ay nasa loob ng inaasahan. Sige, May ilang gastos sa partnership na kailangan ng iyong pagsusuri at pirma. Bakit hindi pa sumasagot ang amo? Baka dapat kong ibalik ang mga damit na ito eksaktong ganito. At ibalik sila sa loob ng ilang araw. Oh, Ai Xiaosong, ang galing ng trabaho. Mawawala ka na. binilhan ka ng nanay ko ng damit, itago mo na lang, sabihin mo kung kailangan mo pa ng pera. Okay, naintindihan. Magaling. Nagmensahe sa akin ang amo. Mananatili ang trabaho ko. Xiaosong, tapos ka na bang magsuot? Ah, lalabas na. Aray, masakit ang likod ko. Bakit ang pamimili ay mas nakakapagod kaysa sa trabaho? Pagod ha? Tara, isasama ka ni mommy para mag-relax. Tara na. Walang bawas sa sweldo at may regalo pa. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Ako na yata ang pinakamasayang empleyado sa mundo. Maligayang pagdating, pasok kayo. Aba, Lisufen. Nagkita tayo rito ngayon. Noon, ang pamilya Gu ninyo ang nagpilit ng kasunduan sa kasal sa aming pamilya G. Ang aming Qianqian naghintay kay Gu Tingzhou ng napakatagal. Ngayon, bigla kayong nagbago ng isip. Si Yuyu namin, sino ang sasagot sa mga taon ng kanyang kabataan? Hoy, Ginang. Tao ka ba o multo sa liwanag ng araw? Huwag mong takutin ang nanay ko. Ako ito. Oh, ikaw pala. Tinalig mo ako. Alam ko na ang mga magulang natin ay nag-ayos ng kasal na ito noon pa. Pero ang mga bata ay malaki na ngayon at nagbago na ang panahon. Bilang mga magulang, hindi natin maaring magdesisyon ng lahat para sa kanila. Tama ba? Kailangan mong bayaran kami para sa aming emosyonal na pagdurusa. Hindi gaano, 10 milyon lang. Wow, 10 milyon? Hindi. Makinig ka, Ginang, sawa na ako sa iyo. Masyadong malaki ang hinihingi mo. Nag-aalala ka ba na ang anak mong babae, sa kanyang edad, ay masyadong maselan at walang magnanais sa kanya? Walang magnanais sa iyo. Ah, ikaw pala ang ligaw na babae na dinala ni Gu Tingzhou. Karaniwang hamak, walang modo o magandang pagpapalaki. Sumisigaw at nagwawala ka lang. Ano ang pangalan mo? Ai Xiaosong, di ba? Kahit ang pangalan mo ay tunog mura. Ang pangalan ko ay Ai Xiaosong. Dahil gusto ng nanay ko na tumayong mataas tulad ng puno ng pino, hindi tulad ng mga pangalan na may ro, oro, o kya na tunog mahina. Sila ay tunog may sakit, mga tipo na nabubuwal sa hangin. Ha, kung ako, kayang-kaya kong humarap sa 3 sa kanila sabay-sabay. Ah, naalala ko lang. Tungkol sa anak mong babae, na naglagay ng droga sa akin noong nakaraang araw. Hindi ko pa naaayos ang isyong iyon. Pagdodroga ng tao, iyan ay napakasama. Ngayon, sasabihin ko ang totoo tungkol diyan. Kaya ikaw, Shu, ibang klase ka talaga. Paano mo nagawang drogay ng manugang ko? Wala ka bang hiya? Talaga bang akala mo ang mga Gu ay madaling apihin? Lisufen, ikaw, paano mo ako sinaktan? Ano kung sinaktan kita? Ikaw ang sinaktan ko. Kailangan ko pa bang magdahilan para saktan ka?
Ako. Nay, Nay, okay ka lang. Madam G, ang pamilya mong G ay kilalang pamilya sa Jingzhou, isang pamilya na may impluensya. Paano ka basta-basta nananakit ng tao? Lahat, tingnan ninyo ito. Hindi ba ito si Mrs. Go at ang batang Mrs.? Ang pamilyang G ay sobrang mayabang. Tama? Ito ay hindi katanggap-tanggap na nakit ng tao sa sikat ng araw. Anong kalokohan ang pinagsasabi ninyo? Sila ang nagsimula. Nay, okay ka lang. Oh, narito na siya. Siya iyon. Inapi niya ako. Dinroga niya ako. At pinahirapan ang aking biyenan. Ikaw na sinungaling na halimaw. Biglang naalala ni nanay, ang lugaw sa bahay ay masusunog na. Dapat na tayong umalis. Nay, nababaliw ka na ba? Malamang naguguluhan ka dahil sa galit. Tara na, bilis. Oh, ang mga damit. Miss G, tumakbo ka na suot ang aming mga damit. Kailangan naming makuha ang mga ito para i-disinfect. Itong si Shu Hui. Bakit parang pamilyar siya? Huwag pansinin ang mga iyan. Tara, Nay. Ihahatid kita sa spa. Huwag mong hayaang maapektuhan ng mga ganoong tao ang iyong mood. Tara na. Nanay, ayaw mo talaga na si Ji Qianchen ang maging manugang mo? Dati mo siyang gusto, di ba? Dahil lang yon sa pilit ng matanda. Sa labas lang. Ang peke niya. Hindi kasing kaakit-akit mo. Kung hindi dahil sa lolo ni Ting Zhou, ang kasal na pinagkasunduan noon. Ang tinatawag na pagsasama ng negosyo, hindi ko sila itinulak na magsama. Pero sa kabutihang palad, si Ting Zhou ay nakahanap ng maganda para sa sarili niya. Nakahanap siya ng napakagandang manugang sa iyo. Gusto kita. Hehe. Gusto ka rin ng nanay ni Ting Zhou. Pero nag-aalala ako. Nag-aalala sa ano? Nag-aalala ako kay Ginoong Gu sa bahay. Lagi siyang mahigpit sa pinagmulan at mga patakaran ng pamilya. Kung malaman niya ang pinagmulan ng manugang, tiyak na hindi siya papayag. Inupahan lang ako para umarte. Pero napakabait sa akin ng nanay ni Ting Zhou. Sana talaga na hindi ito kunwari lang. Ma'am, ano ang sinabi mo? Oh, wala. Sabi ko, nakaka-relax ang masahe mo. Oh, nanay, ano bang problema mo? Hindi pa nga ako kumikilos. Bakit mo ako hinayla palayo? Hindi mo ba talaga napansin? Ang birthmark sa dibdib niya? Siya si Ji Song Lee. Ang pinalayas ko noon, ang tunay na anak ng pamilyang Ji. Siya si Ji Song Lee. Hindi ba siya ang unang pag-ibig ni Kuya Ting Zhou? Ano, siya rin ang unang pag-ibig ni Gu Ting Zhou? Paano naging siya? Talagang walang pagkakamali. Ang birthmark na yan ay natatangi kay Ji Song Lee. Ipinakita pa niya sa akin noon. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung siya talaga si Ji Song Lee at unang pag-ibig din ni Kuya Ting Zhou, ang buong G Group ay mapupunta sa kanya. Lahat ng taon nating pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Huwag kang magpanik. Hindi pa niya alam ang pagkakakilanlan niya hanggat bago pa siya magkaroon ng alaala, paglahuin natin siya ulit. Tama. Sa ilang araw, babalik si Ginoong Gu. Pwede nating. Bumalik na ang batang master. Nasaan si Madam? Natutulog siya. Ngayon, kasama ang matandang babae, lumabas siya buong araw at maagang natulog. Itong peklat. At ang peklat mula sa batang babae noon, yung iniwan niya sa pagsagip sa akin, ay nasa iisang lugar. Amo, ano ang ginagawa mo dito? Nagkasundo tayo dati, hindi ako para ibenta. Ay Xiaosong, Hindi, huwag, amo. Ako ay taong may prinsipyo. Kahit magkano ang ibayad mo, hindi ako papayag. ano ang iniisip mo?
Nagtatanong lang ako, itong peklat sa binti mo, paano mo nakuha? Dapat sinabi mo na. Akala ko gagawin mo. Ano ang gagawin ko? Wala. Akala ko may kakaiba kang fetish. Tulad ng pagsinghot sa binti ng babae. Kasalanan ko. Nagtanong ako sa'yo, hindi ka sumagot, anong nangyari sa binti mo? Ang sugat sa binti ko. Sa totoo lang, hindi ko rin maalala. Sinabi sa akin ng nanay ko noong natagpuan niya ako. Mga alaala bago ako mag-8 taon. Wala akong naaalala sa mga iyon. O baka, malamang natumba ako noong bata pa ako. Baka nagkataon lang. Masyado ko itong iniisip. Huwag kang kabahan. Magpahinga ka. Bakit biglang naging mabait ang amo? Ang gwapo talaga ng amo mula sa ganitong anggulo. Ay, Xiaosong. Ano bang iniisip ko? Ito ang amo mo. Ginoong Gu, natagpuan namin ang mga taong kumidnap sa iyo noon, sa isang lumang bodega sa Xigang, sa labas ng lungsod. Sige, pupunta na ako doon ngayon. Magsalita ka. Naalala mo ba ang 15 taon na ang nakalipas, ang pagdukot sa 2 batang iyon? Anong mga bata? Wala akong maalala na kahit anong bata. Saktan mo siya. Tigil! Naalala ko! Magsasalita ako. Noong mga panahong iyon, kasama ka, ang batang babae na pinaalis. Ilang sandali pagkatapos mong makatakas, nawala siya. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Saan siya nawala? Anping. Pagpasok pa lang sa Anping, nawala siya. Anping. Mr. Gu, naalala ko ang pamilya ni Miss Ai dati ay taga-Anping. Mamaya, ang mag-asawang ay kumita ng kaunting pera. At lumipat sa Jingzhou. Naalala mo ba ang itsura nila? Matagal na panahon na. Talagang hindi ko maalala. Saktan mo siya. Tigil? Naalala ko! Ang taong iyon noong ibinigay niya sa akin ang mga bata ay nagmamadali. Sinabi lang niya dapat dalhin sila palayo sa Jingzhou, tumakbo ng malayo hanggat maaari. Talagang hindi ko maalala ang mukha ng taong iyon. Kung may mga larawan, baka makilala ko siya. Ngunit ang ilarawan siya, napakahirap. Sa aking alaala, ang taong iyon ay nakasuot medyo elegante. Isang tao mula 10 taon na ang nakalipas, naaalala mo pa ba? Noon, maraming gumagawa ng ganitong bagay, ngunit nakasuot ng ganoon, kaunti lang ang gumagawa ng ganitong bagay. Sa lahat ng taon kong ginagawa ito, isang tao lang na ganoon ang nakilala ko. Ay, Xiaosong. Ikaw ba iyon? Ginoong Gu, ito ang impormasyon tungkol sa asawa mo na hiniling mo. Kahapon, hiniling mo sa akin na alamin ang background niya. Medyo komplikado pala. Siya ay anak na ampon ng pamilya Ai. Narinig ko na natagpuan siya. Pero bago iyon, nawala na ang kanyang alaala. Wala siyang naaalala. Natatakot ako na mahirap i-verify. Ano ang ginagawa niya kamakailan? Dapat nasa panayam siya ngayon. Kahapon lang siya nakatanggap ng diploma. Panayam? Magandang araw po, Ginoo. Ito ang aking resume. Ang pangalan ko ay Ai Xiaosong. Marketing ang aking kurso. Naghatid ako ng pagkain at namahagi ng mga polyeto. May malakas akong pangunawa sa mga pangangailangan ng merkado. Kahit nakakakuha ko lang ng aking diploma. Marami akong praktikal na karanasan. Sana ang inyong kumpanya ay makapagbigay sa akin ng pagkakataon para sa praktikal na pagsasanay. Magtatrabaho ako ng mabuti. Ang iyong diploma ay hindi masyadong mahalaga. Marahil ay hindi namin ito kailangan. Mukhang ang panayam ngayong araw ay matatapos na naman dito. See ya.
Binibining ay. Ang iyong kurso ay ganap na tumutugma sa aming pamantayan sa pagkuha. Ikaw ay talagang isang pambihirang talento. Sa wakas ay nagbukas na ang langit. Ang aming kumpanya sa wakas ay natagpuan ang isang talentong tulad mo. Tinanggap ka na. Buwan ang base na sweldo na $100,000. Ano sa tingin mo? 100,000 kada buwan. Kung sa tingin mo ay hindi sapat, pwedeng dagdagan pa. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sobrang kontento ako. Ayos? Ayos na. Pwede kang magsimula kahit kailan. Maligayang pagdating sa koponan. Brand Creative. Si po, sir. Papasok ako bukas. Salamat po, sir. Oo. Alam ko nang ako ang pinakamagaling. Sa ganon, masasakop ang gastos sa pagpapagamot ni nanay. Tinawagan ko na ang pinuno ng creative agency. Nagawa na ang tawag. Siguradong matatanggap siya. Pero, itong usapin, bakit hindi dapat malaman ni Madam? Gusto ko lang na makuha niya ang trabaho ng mag-isa, hindi dahil sa akin. Ganun pala. Sir, lalong-lalo kang nagbibigay ng pansin kay Madam kamakailan. Ganoon ba? Ai Xiaosong. Sorpresa? Para ipagdiwang ang bagong trabaho ko, ako mismo ang nagluto ng hapunan. Pero, bakit may naamoy akong? Ibig mong sabihin amoy paminta, tama. Iyon ang sasabihin ko sa iyo. Noong una, gusto kong masayang magluto ng hapunan para sa iyo. Pero siguro dahil matagal na akong hindi nagluto, ang aking kasanayan sa pagluluto ay medyo bumaba. Kaya ang bawat putahe ay medyo nabigo, pero okay lang. Kung hindi mo iniisip, pwede kitang ilibre ng pagkain. Ako na ang bahala. Iyan na ang halos kung paano nangyari. Ito ba ang tinatawag mong maliit na pagkabigo? Huwag mong pansinin ang mga detalye. Ang mga ito, lilinisin ko mamaya. Huwag kang mag-alala. Ipapakain kita sa hapunan. Hindi ko bababaan ang iyong mga pamantayan. Sigurado ka bang gusto mong sundan ang aking mga pamantayan at ilibre ako ng hapunan? Oo, ang tanga ko. Kailangan ko lang maranasan ang isang gourmet na buhay. At tingnan mo ang nangyari. Naging miserable ang buhay ko. So, gusto mo bang maglinis ng konti? Hindi. Huwag mong alalahanin ang mga detalye. Tara na. Ai Xiaosong, ano ba ang kinakain mo? Ang bigat mo. Nagkaroon ako ng bagong trabaho. Magdiwang tayo. Huwag kang huminto. Gusto ko pa. Isa pang inumin. Ikaw, ginawa mong magulo ang aking kusina, isang malaking gulo, halatang hindi ka marunong uminom, pero pinilit mo pang uminom ng marami. Kukuhanan kita ng isang basong tubig. Huwag kang umalis. Gutingzo, bakit hindi ko napansin? Napakagwapo mo. Ang tuwid ng ilong mo. Ang pula ng labi mo. Para kang kilala ko na nakilala ko noong bata ako. Kaibigan mo noong bata ka? Ang taong nakilala mo noong bata ka. Ano ang pangalan niya? Ai Xiaosong, huwag ka munang matulog. Tapusin mo muna ang sinasabi mo.
Ai Xiaosong. Xiaosong Tingzhou, bumaba ka na para mag-almusal. Xiaosong, sinabi ni Tingzhou na uminom ka kagabi at sumakit ang tiyan mo. Pinakiusapan ko si Ginang Jiang na gumawa ng lugaw na dawakain na. Bastos, lumapit ka dito. Tatay, bakit hindi mo sinabi na darating ka? Kung hindi ako dumating, gaano mo pa ito itatago sa akin? Ang kasal sa pagitan ng pamilya G at Gu ay napagkasunduan sa ating henerasyon. Nag-asawa ka lang ng kung sinong babae? Nirerespeto mo ba ako bilang iyong lolo? Lolo, si Ai Xiaosong ang asawa ko. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Ang pagiging protektado. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Lolo, sa totoo lang, kami na. Xiaosong, huwag ka munang magsalita. Masyado ka nang lumaki ang ulo. Hinding-hindi ko papayagan ang isang babaeng may kahina-hinalang pinagmulan na pumasok sa pamilya Gu. Lolo, kung sang-ayon ka man o hindi, siya ang asawang pinili ko. Siya lang ang kinikilala ko. Talagang lalabanan mo ako? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng itinuro ko sa iyo noong bata ka? Hindi ko nakalimutan. Sinabi mo na bawat hakbang ng tagapagmana ng pamilya Gu, dapat unahin ang pamilya Gu. Pati ang pag-aasawa. Pero mula noong ako ang pumalit sa pamilya Gu, hindi ko lang na-secure ang posisyon ng pamilya Gu bilang pinakamayaman, kundi pinalawak ko rin ang mga overseas market. Sapat na iyan para patunayan na ako, si Gu Tingzhou, ay hindi kailangang umasa sa alyansa ng kasal para maalagaan ng mabuti ang pamilya Gu. Nababaliw mo ako. Lolo, pakiusap kumalma ka. Huwag mong hayaang sirain nito ang iyong kalusugan. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Hiwalayan mo agad ang babaeng iyan. Ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilyang Gu ay mananatili pa rin sa iyo. Kung ipipilit mo ang sarili mong desisyon at ipipilit mong dalhin ang ganyang babae sa pamilyang Gu, huwag mo na akong tawaging lolo mo. Lolo, sabihin ko ng isang beses pa, siya ay hindi ganyang babae. Ang pangalan niya ay Ai Xiaosong, at siya ang asawa ko. Hindi ko akalaing ang amo ay makikipaghiwalay sa pamilyang Gu para sa akin. Nako, anak, hindi ka ba marunong makipag-usap ng maayos kay Lolo? Naku tatay, pumunta ka ng maaga, hindi ka pa ba nag-aalmusal? Paano kung magpahanda ako sa kusina ng pagkain para sa iyo? Ang mga kabataan ngayon, lumalaktaw sa almusal, pero hindi iyon dahilan para galitin ka, matanda. Hindi ako kakain. Dito sa inyo, wala akong gana. Tara na. Dahan-dahan lang, Lolo. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Mula ngayon, sabihin mo sa akin ang anumang mangyari. Oo, mula ngayon, anumang lumabas, hayaan mo siyang asikasuhin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Naku, ang amo ay mahal ako. Si tita ay nag-aalaga sa akin. Hindi ko man lang maisip ang araw na matapos ang kontrata ko. Mag-aatubili ba akong iwan ang pamilyang ito? Kain na tayo. Minamali namin ang babaeng iyon. Kahit si Old Master Gu ay hindi siya kayang hawakan. Nanay, ano ang dapat kong gawin? Ayoko talagang sumuko kay Kuya Tingzhou. Suriin mo para sa akin, sa anong kumpanya nagtatrabaho si Ai Xiaosong? Alam mo ba,
Si Ai Xiaosong ay may matandang lalaking sumusuporta sa kanya. Ilang araw na ang nakaraan, nakita ko ito sa aking sariling mga mata. Sumakay siya sa mamahaling kotse ng isang matandang lalaki. Talaga. Parang hindi siya ganoong klaseng tao. Hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Nagtataka ako kung bakit wala siyang kahit ano, pero nakapasok siya sa kumpanya namin. Hindi ko inakala na may ganoon siyang alindog. Ano na kaya ang ginagawa ni Ai Xiaosong ngayon? Bakit hindi ko siya nakikita? Makakita ka naman sa kanya pag uwi mo, di ba? Si Ginang ay hindi naman pumupunta sa opisina. Halata naman na miss mo siya, pero ayaw mong aminin. Anong sabi mo? Wala, malamig si Ginang yun. Kung miss mo siya, puntahan mo na siya. Anong ginagawa niya? Hindi ba ako ang boss niya? Gusto mo bang tulungan si Ginang na mag-resign ngayon? Hindi na kailangan. Ito ang una niyang trabaho. Sabihin mo na lang na hindi mo kaya. Pero, hindi niya ako sineseryoso. Anong gagawin mo? Paano kung ibigay sa kanya ang posisyon ko bilang assistant? Sa tingin mo, kung gagawin ko si Ai Xiaosong na assistant ko, papayag kaya siya? Kalimutan mo na. Ang pagiging assistant ay nakakapagod, tiyak na hindi niya kakayanin. Ai Xiaosong, lumabas ka rito. Narinig niyo ba? May nagpapaalaga sa kanya. Kaya siya nakapasok sa kumpanya natin. Pinahahalagahan ng pangkalahatang tagapamahala ang reputasyon niya. Siguradong sisibakin siya ngayon. Sa tingin mo ba, baka inosente siya? May nagpapaalaga na sa kanya. Bakit pa siya magtatrabaho? Nang kagaya natin. Hindi mo gets, nagsasawa sa bahay ang mayayaman. Narinig ko na mga 70 na yung matandang lalaki. Naiinip lang sa bahay. Tigilan niyo na ang pagpapakalat ng chismis. Hindi ganyan si Xiaosong. Oo, bago natin malaman ang totoo, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Jiyang. Ano iyon? Xiao Ai, kamakailan sa kumpanya, may mga bali-balita tungkol sa iyo. Sabi nila, ikaw ay. Nakita ko siyang pinatawag ng amo. Baka sisibakin siya agad. Mabuti, sisiguraduhin nating tuluyan na siyang mawasak ngayon. Oo. Ai Xiaosong, anong pakiramdam na pinag-uusapan ng buong kumpanya? Hindi gaanong maganda, di ba? Ang tulad mo, ay hindi karapat-dapat na maging panganay na anak ng pamilya G. Pabayaan na si Guting Joe. Okay ka lang, Xiaosong. Ano ang sinabi sa iyo ni G? Yang? Teka, sabihin mo na. Sinabi niya, ano bang pinagsasabi mo? Kakausapin ko siya. Ang sipag mo naman. Hindi mo pwedeng hayaan na dahil lang sa mga sinabi ng iba, ma-terminate ka. Teka, ma-terminate? Kailan may nagsabing tatanggalin ako? Bakit ang worried mo? Oo nga. Sinabi niya na ako ang mamamahala sa project na ito. Natakot mo kami. Hindi ba maganda iyon? Hindi. Ayaw kong mag-overtime. Nag-alala lang pala tayo sa wala. Talaga. Si Awai. Kamakailan, ang kumpanya ay puno ng chismis tungkol sa iyo. Sinasabing may nagpapaaruga sa iyo. At isa raw itong 70 taong gulang na lalaki. Ako. Noong nag-interview ako sa iyo nang pumasok ka, si Old Master Gu, si President Gu, ang nagpatawag sa akin. Xiao Ai. Hindi naman siguro. Kabit ka ni Old Master Gu, di ba? Hindi. Mr. Yang, anong sinasabi mo? Paano naman magiging ganun? Edad na niya ay panglolo ko. Tama ba? Yun din ang naisip ko. Alam kong hindi ka ganoong tao. Pero ang apo niya, si President Gu, ang asawa ko.
Ano? Anong? Si Guting Joe ang asawa mo? Xiao Ai, mula nang pumasok ka sa kumpanyang ito, alam kong may totoo kang talento. Kaya, simula ngayon, ikaw na ang project team leader. Ako ang project team leader. Baliw ka ba o ako? Baliw tayong lahat. Gu, may narinig lang ako tungkol sa asawa mo, ang mga chismis sa bagong kumpanya niya. Anong chismis? Sabi nila, siya ay iniingatan ng isang matandang lalaki. Tara na. Uy, saan? Para ipakita sa kanila. Ang matandang lalaki na kumakandili sa kanya. Hintayin mo ako, Gu. Ikaw, maliit. Ang kapal ng mukha mo, tinutokso ang amo ng kumpanya mo. Lahat, tingnan ninyo. Huwag kayong magpaloko sa itsura niya. Hindi siya ang tila. Malamang nakikipag-date siya sa amo ng kumpanya ninyo. Ano ba ang sinasabi mo? Gusto mong sampalin kita? Oh, ano? Gusto mo akong saktan? Takot na takot ako. Isipin mo, kung wala siyang koneksyon o nakikipagtalik sa amo, paano siya nakakuha ng magandang trabaho? Ibibigay nila sa kanya. Oo, kakasimula pa lang siya at hindi siya mataas ang pinag-aralan, pero naging project lead siya. Akala ko lagi siyang hindi. Isang disenteng tao. May kakaiba. Kalimutan na. Ang pagtatalo ay hindi magbibigay sa akin ng bonus. Magtatrabaho na lang ako ng mabuti. At patahimikin kayo sa resulta. Wow! Kaninong sasakyan ito? May mayaman bang babae sa ating kumpanya? Naghihintay umuwi? Diyos ko, hindi ba si Jigo iyon? Bakit siya nandito ng personal? Miss G, sabihin ko ulit, may asawa ako. Mula ngayon, kung mahuli kitang ginugulo ang asawa ko, huwag mong sisihin kung hindi ko igalang ang ugnayan ng ating pamilya. Lin Feng, pakiusap, ihatid mo na si Miss G palabas. Huwag mong sirain ang mood namin ng asawa ko. Ano? Si Ai Xiaosong pala ang asawa ni President Ku. Diyos ko, naiinggit ako kay Xiaosong. Dampo, Miss Yi. Guting Joe, pagsisisihan mo ito. Mahal, anong ginagawa mo dito? Sinundo kita sa trabaho. Kung hindi ako dumating, magiging kabit ka ng isang matandang lalaki. So alam mo na? Sobrang chill mo talaga. Para kumalat ang ganitong chismis tungkol sa iyo at manatiling kalmado. Sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman na nakuha ko ang trabahong ito dahil sa iyo. Natatakot ako na kung malaman mo, ma-pressure ka. Salamat, amo. Nanay, kung siya nga si Ji Songli at tagapagmana ng pamilyang Ji, ano ang gagawin natin? Hindi ako makapaniwala na ang batang iyon ay palaging bumabagabag sa atin sa lahat ng mga taong ito. Ipinagbili ko siya sa mga mangangalakal ng tao noon. Bakit hindi na lang siya? Nanay, pinagbintangan mo ang kanyang ina noon at inagaw mo ang G Corporation. Kaya ba siya narito para maghiganti? Huwag ka munang magpanik. Malamang hindi niya naaalala kung sino siya. Tapusin na natin ang trabaho ng minsan at tuluyan.
Kian ikaw pala. Ako nga, ang yabang mo dati. 'Di ba? Pinaliit mo ako ng paulit-ulit. Magpatuloy ka sa pagiging yabang ngayon. Kian, nababaliw ka ba? Ano ang ginagawa mo? Haha, nababaliw. Matagal na akong baliw. Mula nang malaman ko na pinakasalan ka ni Guting Joe. Nababaliw na ako. Akala mo ba espesyal ka? Nagpapakawalang sala, nagmamakaawa, isang babaeng mapang-akit na umaakit sa mga lalaki. Kung gagawin mo ito, hindi ka patatawarin ni Guting Joe. Ay Xiaosong, ang tanging dahilan kung bakit ka gusto ni Guting Joe, ay dahil sa mukha mo. Kaya sabihin mo sa akin, kung sisirain ko ang mukha mo, mamahalin ka pa ba niya? Teka. Masasabi ko sa iyo isang lihim tungkol kay Guting Joe. Anong lihim? Linfeng, tingnan mo kung nasaan ang babae ngayon. Si. Nahanap ko na. Ang address ay nagpapakita na. Ang babae ay nasa lumang bodega. Ay naku. Maaaring nasa panganib siya ngayon. Tara na. Anong sikreto? Lumapit ka at sasabihin ko sa iyo. Tigilan mo na ang kalokohan. Sabihin mo na lang. Hulihin siya. Maghanap kayo ng hiwa-hiwalay. Opo. Hindi ba magaling kang lumaban? Bakit ang hina mo ngayong nasa kamay kita? Sausaw. Amo. Xiaosong, okay ka ba? Kian. Xiaosong, Guting Joe, kailangan mong patuloy na tumakbo. Hahanapin kita. Xiaosong, anong sinabi mo? Xiaosong. Xiaosong. Doktor, iligtas mo siya. Bilisan mo, iligtas mo siya. Doktor, pakiusap. Hindi siya dapat masaktan. Talagang walang dapat mangyari sa kanya. Xiaosong, huwag kang matulog, sandali pa. Sandali lang. Inuutusan kita. Dapat kang magising. Pamilya, pakiantay sa labas. Gu, sabi ng doktor. Maayos naman ang babae. Hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra. Umhum.
Paano mo nakuha ang sugat sa binti mo? Ang sugat ko sa binti, hindi ko na talaga maalala, sabi ng nanay ko. Kaya ikaw talaga yon. Kaya pumunta ka rin sa wakas. Nakalimutan mo ang sarili mo. Xiaosong, Xiaosong, huwag kang matakot. Ako ito. Xiaosong. Song Li, sina Chen Chen at Tita Shuhui ito, tatay ni Chen Chen. Para protektahan ang tatay ni Song Li, pumunta siya sa malayong lugar. Simula ngayon, mananatili sila sa atin. Ang nakababatang kapatid ay parte na ng pamilya natin. Dapat magkasundo kayo. Xiaosong. Xiaosong Li, wala na ang nanay mo. Simula ngayon, ako na ang nanay mo. Naiintindihan mo? Nanay, Xiaosong. Xiaosong. Nanaginip ka ba ng masama? Nasa kamay mo na ang tao. Layo-layo sa Jingzhou, mas mabuti. Huwag kang sumigaw. Umayos ka. Pumasok ka riyan. Palabasin mo ako. Gusto ko nang umuwi. Mga masasamang tao kayo. Palabasin mo ako. Xiaosong, gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Sinabi mo ang pangalan mo ay Ji Songli. pinatay ni Shuhui si nanay ko, kinidnap ako, at ibinenta ako sa mga mangangalakal ng tao. Bakit niya ginawa iyon? Dahil kinuha niya ang kumpanya ng brand ng nanay ko. Natatakot siya na makakasagabal ako. At ako? Sino ako? Ikaw ay ang amo ko. Ano pa? At saka, ang asawa ko sa pangalan. May iba pa ba? Wala. Kung gayon, naalala mo ba noong bata ka na iniligtas mo ang isang maliit na lalaki? Isang maliit na lalaki. Oo. Sinabi ko pa sa kanya na maghintay doon para balikan ko siya. Paano mo nalaman iyon? Bakit hindi ka bumalik para hanapin siya noon? Ako ay talagang dinukot. Noong makatakas ako at pumunta para hanapin siya, natumba ako ng malakas at nasaktan ang ulo ko. Pagkatapos noon, ang mga alaala mula dati ay naging malabo. Kaya hindi niya ako iniwan, naligaw lang siya sa daan. Nawala ang sarili, at nawala rin ako. Gutingzo, ano ang problema? Okay lang ako. Nagkataon lang. May natagpuan akong isang bagay na dating pinakamahalagang bagay. Gutingzo, ibibigay ko ang lahat ng aking sweldo. Maaari mo ba akong tulungan? Sige. Ano ang kailangan mong tulong? Tulungan mo akong mabawi ang pamilya G. Si, Hindi mo man lang tinanong kung bakit. kung gusto mong pag-usapan, makikinig ako. Kung ayaw mo, maghihintay ako. Hanggang sa araw, na gusto mong sabihin sa akin. Bakit napakabuti mo sa akin? Ikaw ang aking asawa, Kahit ang upahan. bilang pa rin. Ang isang upahan ay legal pa rin kasal. Nagpasya na ako. Kung ikaw man ang batang babae na nagligtas sa akin noon, o si Ai Xiaosong na nakasama ko ngayon. Ikaw ang gusto ko. Ang mga magulang ni Madam ay biglang namatay. Kaya sa ngayon, si Madam ay inaalagaan ni Shuhui. Ang G-Group ay pansamantala ring nasa ilalim ng kontrol ni Shuhui. Ngunit kapag napatunayan natin na si Madam ay nag-iisang anak na babae ni Ji Jiancheng, Ji Songli, saka si Madam ay maaaring mabawi ang kontrol sa G-Group.
Hindi sapat. Gusto ko hindi lang si Xiao Song ang mabawi ang G Group, kundi gusto ko rin si Shuhui magbayad para sa ginawa niya noon. Magbayad siya. Ano ang ginagawa ni Madam ngayon? Ayos naman si Madam. Nagkataong nasa trabaho siya ngayon. Nasa trabaho? Xiao Song, bigyan mo ako ng oras. Siguradong makakamit ko ang katarungan para sa iyo. Lahat tumahimik. Sa pagkakataong ito, isang subsidiary ng G Group, Sunoka, sa unang pagkakataon sa 10 taon, ay magdaraos ng bagong product launch. Dapat nating ibigay ang lahat. Ang launch na ito ay pangungunahan ni Xiao Song. May problema ba, Xiao Song? Walang problema, President Yang. Noong bata ako, dahil sa itsura ko, iniwasan ako ng mga kaedad ko. Gumamit si nanay ng sample ng aking genes para magsaliksik at nilikha ang Sunoka sa aking pangalan. Mamaya, ang aking genetic information ay itinago sa isang nakatagong compartment sa lab. Kami lang ni nanay ang makakapagbukas nito. Ito ang pangunahing patunay ng aking pagkakakilanlan. Ang pangalan ko ay Ai Xiao Song. Marketing ang aking kurso. Nag-deliver ako ng pagkain at namigay ng flyers. Ang ibang babae ay mahilig sa romansa. Gusto ko lang kumita ng pera at magbayad ng utang. Nandito ako para sa interview. Kinuha ko ang isang delivery order habang papunta. Kailangan ko pang magtrabaho ng masipag. Kumusta, amo? Eto ang buod ng karanasan ko. Alam kong ako ang pinakamahusay. Hindi mo huhusgahan ng libro sa pabalat nito. Sabi ko, bakit siya? Walang kwalifikasyon. At nakapasok pa rin sa kumpanya natin? Kung hindi siya nagpausad, paano siya makakakuha ng magandang trabaho na ibinigay sa kanya? Oo, kakapasok lang sa kumpanya. Hindi mataas ang pinag-aralan. At siya na agad ang project lead. Ibibigay ko ang lahat ng sweldo ko. Maaari mo ba akong tulungan? Tulungan mo akong mabawi ang pamilya G. Si Xiao Song ang mamamahala sa press conference na ito. Xiao Song, walang problema, di ba? Walang problema, Mr. Yang. Nanay, nasa bahay na ako. Makalipas ang 10 taon, nakumpleto na ng Sunoka ang komprehensibong pag-upgrade. Binibigyang kahulugan ng Sunoka ang kagandahan, isinilang para sa kagandahan. Anong ginagawa niya dito? Hindi binibigyang kahulugan ng Sunoka ang kagandahan. Ang orihinal na layunin nito ay hindi na baguhin ang kagandahan, kundi sa halip tuklasin ang natural at tunay na kagandahan. Sino ito? At sila ay nagsasalita para sa Sunoka. At sino ka para magsalita para sa Sunoka? At anong ebidensya ang mayroon ka? Dahil ako ang nagtatag ng Sunoka. Anak ni Shen Mengjun, si Ji Songli. Noon, nagpadala si Shuhui ng mga tao para kidnapin ako na naging dahilan upang ako ay masaktan at mawala ang aking memorya. Kamakailan lamang ay naalala ko ang aking tunay na pagkatao. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sa lab ng Sunoka, ay nakaimbak noon pa man ang genetic sample ni Ji Songli. Subukan ito at malalaman mo. Alam ko iyon. Narinig ko na ang brand na Sunoka ay itinatag ni Presidente Shen para sa kanyang anak, si Ji Songli. Lahat ng pananaliksik ng produkto ay nakatuon din kay Ji Songli. Kaya noong misteryosong nawala si Ji Songli noon, Kalokohan, isang hindi kilalang babaeng gala ay lumalapit at nagsasabing siya, si Ji Songli, at gusto pang pumasok sa core lab ng G Corporation. Kung ang mga pangunahing sikreto ng G Corporation ay tumagas dahil dito, ang pagkawalang ito sino ang mananagot? Ako ang mananagot. Guting Joe, nanay, ano ang gagawin natin?
Pakiusap, Presidente Xu. Ang bagay sa tubo ng pagsusuri, pinalitan ko na ito noon pa. Hindi ako makapaghintay na makita ang kawalan ng pag-asa sa iyong mukha. Pagkatapos ng pagsusuri, ang mga Jin mula sa dalawang ulat ay magkatugma. Si binibining ay Xiaosong ay si Jisong Li. Imposible ito. Ang bagay sa tubo ng pagsusuri, malinaw na pinalitan ko na ito. Imposible ito. Dahil ang pinalitan mo ay peking Jin lang na inihanda ng aking nanay upang pigilan ang sinumang may masamang balak na nakawin ito. Ang tunay na Jin alam lang ng aking nanay at ako. Kaya siya talaga si Jisong Li. Kaya ang pagkawala ni Jisong Li noong panahon na iyon ay talagang gawa niya. Siya ay isang mangangalakal ng tao. Ay, Xiaosong, lahat sa iyo. Bakit kailangan mong bumalik na buhay? Noong panahong iyon, hindi ko dapat pinaalis ka na lang. Dapat ginawa kitang katulad ng iyong ina at dumiretso sa. Ang G-Group ay malinaw na akin. Akin ito. Bakit hindi mo? Bakit hindi ka pumunta sa tatlo? Mag-ingat! Guting Joe. Hanapin ang bawat kuwarto, isa-isa. Uulitin ko, may asawa ko. Kung mahuli kitang ginagambala muli ang asawa ko. Hindi ko na pakialaman ang relasyon ng ating mga pamilya. O hindi, si Ai Xiaosong ay nasa panganib. Xiaosong, Amo. Xiaosong. Doktor, iligtas siya. Bilisan mo, Xiaosong. Huwag kang matulog. Kayanin mo lang. Inuutusan kita, dapat kang magising. Guting Joe. Huwag mo akong takutin. Tingnan mo ako. Kailangan mong maging okay. Pinangako mo sa akin. Guting Joe. Noong nakaraang pagkakataon, iniligtas mo ako. Ngayon naman, ako naman ang magliligtas sa iyo. Huwag kang magsalita, Guting Joe. Tingnan mo ako. May tumulong. Tawagan ang ambulansya. Guting Joe, gumising ka. Pakiusap. Gumising ka, okay. Miss Xu Hui, premeditadong pagpatay, pangangalakal ng bata, sumama ka sa amin. Hindi ako iyon. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ang nanay ko. Pakawalan mo ako. Tapos na. Lahat ay tapos na. Miss A, si Mr. Gu ay nawalan ng maraming dugo, kritikal ang kanyang kalagayan. Kahit na malagpasan niya ang delikadong panahon, maaaring matagal siyang manatili sa koma. Kahit na magising siya, kailangan niya ng 24-17 na pag-aalaga. Kung makakabalik pa ba siya sa dati niyang anyo, walang makakasiguro. Paano nangyari ito? Guting Joe, huwag kang maging mapanganib. Ai Xiaosong, nagtanong ako sa'yo, hindi ka sumagot. Anong nangyari sa sugat mo sa binti? Anong ginagawa mo dito? Sumang-ayon ka man o hindi, siya ang asawang pinili ko. Siya lang ang tinatanggap ko. Pinaalala mo sa akin ang isang kaibigan na nakilala ko noong bata pa ako. Tulungan kita. Nasabit. Iyong ituwid. Kung baluktot, walang swerte sa susunod na taon. Ang likot-likot mo, ulitin mo. Ulitin, sa pagkakataong ito, tatamaan talaga kita. Guting Joe, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Narealize ko na hindi na lang kita itinuturing na amo. Nagsimula akong umasa sa iyong pag-aalaga araw-araw. Inaasahan ko na makasama ka araw-araw. Guting Joe, hindi na ako mabubuhay kung wala ka. Pakisuyo, gumising ka, okay. Kung magising ka, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Isusuko ko ang aking sweldo. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng aking bonus. Gumising ka, pakiusap. Totoo ba ang sinabi mo?
Nasaktan ba kita? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Kaya ang sinabi mo, totoo ba? Ay, Guting Zo. Gising ka pala at nagkunwaring natutulog. Kumusta? Gatas na tsaa na may gabi at perlas na walang gabi. Sino ang gustong bubbles na walang milk tea? Kaya kung mag-Photoshop, bibigyan kita ng 20% diskwento. Huwag kang mag-alala, amo, gagawin ko. Kasal na tayo, naging kortesan na ako. Ganito, hindi ko sinasadya. Nakita mo na lahat. Hindi ka ba hahabol sa unang pag-ibig mo? Kumain ka na lang. May kasunduan tayo. Hindi ko ibinebenta ang katawan ko. Sorpresa. Salamat, amo. Huwag kang umalis. Guting Joe, ang gwapo mo. Miss I. Mr. Gu, gising ka na sa wakas. Wala kang ideya kung gaano ako nag-alala. Hindi kailangan ang pag-aalala mo. Hoy, kakalabas ko lang ng ospital. Bubulihin mo ba ako ng ganito? Hindi ka ba natatakot na ibalik ako sa ospital? Pinapagpanggap kang gulay sa ospital. Pinapaiyak mo ako ng walang dahilan. Ano kung sinuntok kita? Hindi naman ako gumamit ng puwersa. Walang puwersa? Sige, lalabanan kita ng todo. Lalaban ka ba? Guting Joe, mandaraya ka. Suko na, suko na. Takot? Kung magpapatuloy tayo, bubuka talaga ang sugat ko. Sabi mo ikaw pinasabog ang kusina sa ikawalong pagkakataon ngayong buwan. May Zhang at Hu tayo sa bahay. Bakit kailangan mong makialam sa pagluluto? Pasabugin mo pa ng ilang beses, ang kumpanya ng siguro ay mag-blacklist sa ating pamilya. Sinasabi ko sa'yo, ano mang gusto kong gawin, ay Xiaosong, walang hindi ko kayang gawin. Sige. Pero ngayon ikaw ang CEO ng G Group, ang babaeng CEO. Hindi ka ba maaaring kumilos na parang isa? Tigilan mo na ang pagtakbo sa kusina sa bawat pagkakataon. Ano kung CEO ako? Kahit CEO, kailangan kumain. Gusto ko lang magluto para sa'yo mismo. Mali ba iyon? Ngayon, pwede ba tayong kumain ng iba? Ano ang gusto mong kainin? Guting Zo, kung hindi ako ang white moonlight na hinahanap mo, Walang ganoong kung. Dahil nasa tabi ko ka na. kailangan kong malaman ang bayad sa kontrata para sa permanenteng asawa. Kailangan kong ibenta ang sarili ko para mabayaran ang utang. Magtatrabaho ako para sa'yo habang buhay para bayaran iyon.